Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi updated sa mga susunod nating video. Press release ni Claire Castro kay Zaldico, fake news pala? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Usap-usapan ngayon ang pagbisita ni Yussi Claire Castro sa probinsya ng Iloilo, kung saan nabanggit niya na di umano nahuli na si Zaldico at nasa kustodiya na ng Czech Republic government. Ayon pa kay Claire Castro, asahan din ng mga Pilipino na ginagawa din ang lahat ng paraan ni Bongbong Marcos para mas mapabilis ang pag-uwi ni Zaldico. Subalit datapwat agad naman itong binuking ni Eloy Bugris na ang lahat di umano ng press release ni Claire Castro ay isang fake news. Walang katotohanan dahil may isang picture na patunay na nahuli na si Zaldico ay walang maipapakita. Ayon pa kay Eloy Bugris, galit ang gobyerno sa fake news pero sila din mismo ang gumagawa ng fake news. Dagdag pa ni Eloy Bugris, naging katawa-tawa or comedy ang naging pahayag ni Claire Castro dahil may isang kumpirmasyon tungkol kay Zaldico ay walang maipakita. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Botigon! Sinungaling! Bakakon! Bunga ito! Bunga sa ano? Bunga sa pag-aadik nyo! Botigon bilaksing iloy! Hoy! Nahuli si Zaldico ang bilaksing iloy nyo dahil hindi niya bitbit ang kanyang physical passport! Bilaksing iloy kakaalipungoy! Botigon sinungaling! Nahuli na si Zaldico hambal sa plog! Hoy, ikaw nga klasik, ano? Sa lahat bilaksing iloy nga undersecretary for press, ikaw ang pinakaalipungoy! Ikaw ang pinaka-estupida! You should have gathered first the whole story. Kung ano ang istorya, totoo nga ang pangalan sa'yo, dapat na yung top press release na walang kwenta. Hindi mo pa gani alam, di puta ka ang lahat na bilaksing iloy nga diary. Kung ano ang rason kung bakit nahuli si Zaldico, bilaksing iloy nga pulok-pulok ang sipsip. Na pulok-pulok ang sipsip nga gaga ang buket. Ano? Wala budget ang Interpol. Hindi Interpol ang umuli kay Zaldico nga kawatan gag. Masalita sa dahil sa walang humpay, bilaksing iloy. Anong paghuli nyo, be? Wala ka mong gani ga budget gani UD pa. Interpol, bilaksing iloy, intergalactic ka. Interpol, bilaksing iloy. Kabutigon sang ga, napainit sa gining ulo ko sang you are such. Sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na Grabe ka gadya kabutigon nga ga. Ayan. Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Bilaksing iloy! Yudi puta! Ang ulihin nyo si Martin! Ang best friend ni Zaldico! Ang uuwi niya sinungaling! Kaya kayo galit na galit sa akin eh! Galit na galit kayo sa pareho ko! Kasi binubuko ko, binibisto ko!
ang inyong palilinlang sa amin. Hindi siya nahuli dahil wala sa kaukulang bilat si Iloy na dokumento, hindi niya dala ang kanyang physical passport. Dahil kung tutuusin, basta may card ka lang naman bilat si Iloy, may Portuguese, may Portugal passport siya, kung may card ka lang naman, pwede ka magpalakad-lakad kag mag-train sa buong Europe, alam na sang lahat. Ang hindi lang nakakaalam na ang mga alipungoy na katulad mo. Inamin na naman sa mga yudi puta nga credit grabber. Iyot! Hindi ang mga otoridad na mga binayaran nyo o mga otoridad ng mga Interpol ang nakahuli kay Saldico. Napunta lamang siya doon sa border sa immigration at hindi niladala ang kanilang physical passport. Naturalmente, hanapan sila ng mga taga-border. Gano'n naman talaga kung dapat na ikaw ay nagbabiyahe, dalhin mo ang iyong mga pasaporte. Alipungoy! Sinungaling ang bilat sing Iloy, huhulihin ang dapat managot sa blood bilat sing Iloy! Ang lahat yun di putang na managot sa blood control kayo! Sino yun di puta ang nagapirmahaw? Hindi ang presidente? Sino bilat sing Iloy ang nagarilis ang aton nga fiscal year yun di puta nga budget? Si Saldico? Tutoy nyo lang si Saldico! Si Saldico, naka-assign na ning gunggong ning yuta ni nga buaya, mag-segregate yun di puta sang pinimarhan ka din approve ni Romaldes kag sang amo mo. Isa ka din. Manlilinlang ka. Sinungaling ka bilak sing Iloy mong pakuno-kuno. Ara na ganiyo di sa Tacloban si Romaldes hindi nyo makuha. Iyot. Do achievement bilak sing Iloy. Kung tutuusin sa pera na meron kayo bilak sing Iloy, napapatay nyo na ni sa salde. Sa pera meron kayo na lubong nyo na ni sa ang hihina pala ng inyong bilat sing Iloy nga ano. Ang hihina pala ng kanilang mga intel. Ang intel yung bilat sing Iloy, hindi alam na sa Czech Republic sa nga nakabook to sa mabuti pa ko sa inyo, alam ko nga nakabook sa ng isang taon. Ito ipakita ko sa inyo. Mabuti pang intel ko bilat sing Iloy, hindi nyo alam kung saan sa hotel ako gani alam ko. Kaya, sinusuka gina ko yung ngayon sa Malacanang, guys. Ito na lang. Ayan. Ko Maylin. Ayan. 31 March 26 until 31 March 27. Guess selected, arrival and departure. Dumating sila dito. Bilat sing Iloy, ang intel nila walang kaalam-alam pala lulo. Kung totoo nga may intel kayo, kag meron kayo doon sa Interpol, may mga usap-usapan na ni sila yan. Steady ka lang ka sa Europe. Siguraduhin lang natin na tayo pa rin sa sunod ng eleksyon, susunod ka na umuwi. Kapag hindi tayo manalo sa sunod ng eleksyon, papatay-patay ka na. Kita nyo ka relax ang bilat sa Iloy kay Saldico, either pwede nila patsyon, or pwede din nga ginapa-chill-chill na nila doon. Ang isa, siyempre, grupuhan na sila sa kinawatay mo, fraternity. Ganon yun. Kaya kung gusto nyo get mga bilat sing Iloy nyo, budgetan si Saldico, alam nyo naman kung saan nag-chururot. Kaso nga lang, mga sinungaling kayo, mga puro lang kayo, mga gulpi di gulat. Paasahin nyo ang mga Pilipino na may managot. Bilat sing Iloy, ano kami di yun, kagaragbe? Sinong managot? Ang amo mo kaga? Ang amo mo dapat managot. Sinong kapirma? Di puta. O sige, pagpalagay natin wala sa nagpirma sang kwan. Hindi siya nagpirma sang lahat nga mga nawawala sa flood control. So under his nose, he didn't know that trillions were already being stolen behind his back. Wala bilat sing Iloy sang intel sa Malacanang na nasabi sa kanya nga si Romaldes kag itong si Salde nga kawatan may ginagawa nga kamalamalakan. Ano ang amo mo yun pa? Ano ang amo mo si Casper? Kaluluwa na lang siya. Wala sa salita. Wala sa utak. Is that what you try to tell us? Na ang kaya bilang si Iloy nila lang nga isprakitikon yung mga mangmang bala. Hindi lahat ng Pilipino mangmang. For the sake of argument, if it is even true that he was not aware that those kinawatay or those magnanakaw in the millions and trillions of pesos has been segregated already to a lot of congresswomen and congressmen na magkaroon sila bilang sing Iloy sa mali-malita. Ang amo mo alipungoy, natutulog sa araw-araw, hindi sa nagigising. Walang may nakapagsabi sa kanya na nanakawa na tayo. What kind of a president is that? Kung hindi niya alam na namin nawawala na sa ating 3 trillion.
So ano nga klase nga gobyerno, if you really would want to debate, ang sinasabi mo nga panagutin ang mga magnanakaw so you didn't know? Wala bilaksing iloy kayo sa mga spy. You did not assign anybody to be your pineapple eye, to be your CCTV in every f***ing agency of the Philippines, to make sure that no one could play mini-mini or no one could f***ing betray the confidence of the Filipino people. So what kind of government is this? Na pwede pala kayong nanakawan right under your nose? Hindi lang piso-piso ha, trillion. Hindi nyo nalaman, tiga palang presidente, kung ganun. Gaano kay Muya, gasyag pa na lang araw-araw, 10 days wala katulog, tapos tinutulugan mo 30 days. Tapos ang nagpakita-kita lang sa mga show to, mga double body mo, body double mo. Because if you are telling us na inosente ang presidente sa nangyaring nakawan, he didn't know for all those times that money were already stolen. Ginaisa-isa na ang mga malita sa amunan ni nga dulunganay bilat sing iloy sa bahay ni Salde. According sa 18 Marines, nagatalasik na 1 bilyones, alipungoy kayo? Anong ginagawa niyo sa Malacanang bilat sing iloy, nagatsukaanay ka mo? Anong ginagawa niyo sa Malacanang, gajakstone? So bali, lagi na lang, ang amo mo ay gagagaga, magdipinsa, mangumango. You should not put your president on that kind of on that kind of predicament. Parang sinabi mo sa amin na ang iyong amo ay gago. Nga tanga sa blaha, ha? Ay, nanakawan tayo. Ay, ala, pinasok na palang ating bahay, Claire. Bakit hindi mo ito nakita, Claire? Anong ginagawa sa mga PSG dyan, Presidential Security, bilat sa Iloy? Walang nagawa ang mga taga-DPWH, hindi puta. Wala kayo doon, spy? Ano na lang ni bilat sa Iloy sa DBM? Wala may nagsabi sa kanya, boss, withdraw dito ng perang di ang asaldi ko. Milyones na ditong kinukuha, boss. Wala may nagsabi sa kanya. Ay, bilat sa Iloy, grabe. Oy, Claire, when you lie properly. Hindi ka kasi marunong magdepensa sa iyong kasinungalingan. Huwag ka na lang magsabi ng kasinungalingan because you are a lousy defense lawyer. Hindi mo tinitingnan kung ano ang pwede mo i-back up dito. O sige, inusinti si presidente. Nasa kamara ang gumawa yan, tibilat sing iloy ang presidente mo ka lang. Wala kita nakaramdam yun, di puta, ginapit-pakit na sa? Ay, anong presidente mo? Kay kaluluwa lang presidente, kaya walang alam. Tapos ngayon, may mga tao nga tulad ko, Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong bunga Ferdinand ito. Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang paganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nung walang At paano siya naging pugante? How is he a fugitive? When he left the Philippines, did he have any sentence already? Nabasahan na ba siya ng sentensya tapos tumakbo siya? He left Philippines a free man. Anong pinagsasabi mo nga pugante siya? Ay alam mo mangusin mo, no? You could only call somebody a fugitive when siya ay nasa kustodiya na ng mga andoon na sa Sabilibid, tapos nag-akyat sa Sabakod, tapos tumakbo sa ibang lugar. Yon ang pugante. Pugante, pumuga. Naintindihan mo ang root word na yon? Pumuga. Saan siya pumuga? He was a free man when he left Philippines. So paano sa ngayon naging pugante? You are making Saldico as an scapegoat. momento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalit sa mga otoridad. At ito lang ang dialogue mo, Claire. You still have to read the prompter? Really? You could not memorize an 8-minute dialogue? Oh, pigado. Law. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. In coordination, kung butigon, maning akuan, maning lang, maning... May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo, kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi. Alam mo, gito na gabi mo, so tingnan mo lang kanyang mukha, she flinches. Opo, kagabi po ay Tingnan nyo. Ayan. siguro bago mag When a person flinches or when a person bats an eye, Psychology 101, it means that she is making up stories as she goes. It's basic.
Kapag nag-stop ang isang tao and they still have to build stills inside their head, tapos hindi pa siya quick-witted like me, hindi pa siya smart mouth like me, gaalipungoy sa mga kagabi po, if a person is trying to make a statement and then she puts a lot of fillers, it means that she's lying because when you lie, you need to memorize. When you know the truth, you do not have to memorize. Ay nakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala Election! Hindi pa! Nanguna sa pag-imbestiga sa flood control, yuta! Ano nga nanguna ang presidente mo sa flood control, Claire? Siya ang nanguna nga nagmatsyas. Ang presidente ang nanguna matsyas. Sangdates! Nanguna may imbestiga sa ano? Kung wala na mo kayo sa Diskaya bilang singiloy, wala kaming alam. Siya ang nanguna, ano yan? Alam mo, kung ako, Bino, ka mga langlang sa lahat dyan, nga umaten sang ina nga wala pulos, law, say, nga press briefing sa Iloilo, puro ka tanan mga langlang. You listen to her bullshit. You listen to her lies? Ano ka mo man? Iyot! Isn't it that we stand for the truth and we promote the truth? So help me God. Nakinig kayo sang lalalasis mong bali sang abnormal niyo? She lies through her teeth. Iyot! Nanguna sa pag-prenay ng kakurang kanal! Imbestiga sa ano, Clara? Kung wala na ginambog si Diskaya, nga bilang sing Iloy nga may 50 kabilog, may 50 luxurious cars, and they own a 700 million what do you call this art made of crystal, I don't know what. Hindi na bulabog ang buong Pilipinas dahil kung kayo lang, isisikret nyo yun. Bilang sing Iloy, mga ay kagagag niya siya bilang sing Iloy, nangunguna. Saan siya nangunguna? Hakler! Kung totoo nga nangunguna, sa dapat kulong na ngayon si Romaldes. Kasi si Romaldes ang leader doon sa House. Di representante. Correct? Grabe, alam nyo, it's not even the lie. It's the insult to our intelligence. This is what's happening. Bilat sing Iloy kabutigon. Walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay cancelled. So lumalabas na siya ay fugitive. No, he is not a fugitive. He is a star witness. You cancel his passport para i-gatekeep nyo siya. Bakit sa fugitive? May sentensya? Abitan akong binaton guys, basi nagmangulang ko bala. Hindi nyo ganit, di puta na mahuli. Bilat sing Iloy ang mga nasa tabi nyo lang. Tapos nangunguna sa iyo. Kayo lang mag-addict dyan. Huwag nyo kaming damayin. Kaya dumapatay sila kay Bugres. Gusto nila akong patayin. It is actually so obvious that they want to fucking gorgor me. Nag-update na ko ng aking insurance. Fugitive means a person who flees or tries to escape. A person who flees a country or location to escape danger, such as war or persecution. Does it make him a criminal? No. A fugitive is a person who flees a country or location to escape danger, such as war or persecution. Ano ba lang ngayong kalagayan sa liko? Or, involved in a criminal case who tries to elude law enforcement, especially by fleeing that jurisdiction. When you say fleeing the jurisdiction, is that when you left your country, you were already dealing with court cases, or you were already dealing with a criminal case when you left. So bago umalis si Zaldico, ang tanong ko sa iyo, Maria Clara, may kaso na ba siya? Kayo naman na nagpalaya sa kanya. Ano sabi ni Romaldes sa kanya? Sabi ni Insider, magpatawhay ka muna.
mag-chill ka muna dahil mainit tayo. Kasi nagkabistuhan na nga sila eh. Nagrayot na ang taong bayan dahil sa nga diskaya nga tanga na hindi yan naisip ang Bilatsing Iloy niya na so much of wealth that he could unexplain wealth calls for attention na dapat sana rule of mafia do not be of use. Yan ang sabi ng mga godfather. Eh kaya nga, alpon ka diskaya kang bugira ang Bilatsing Iloy nung umalis si Saldico. Was he fleeing a case? He fled the country because he was sentenced already for a criminal case. Wala naman ah. He went out of the country because you told him so. Dahil siya ang inyong namin kay Saldico. Bakit siya umalis? Tumakas na siya. Ganon ang inyong narrative. And we not even forget the statement that he recorded, that in the event that something is going to happen to him, this is his final statement regarding the stealing and malversation of public funds. Nakalimutan mo yun, Claire? Na meron siyang confession tape? Amo gani, napangita ko kuno sa NBI, excuse me, I am already speaking in Tagalog and English. I do not know how else I'm supposed to speak here when I am already doing smorgasbord of languages. I am already here a linguist. So, por favor, if you still do not understand the mixture in the mekos-mekos, then I don't know. Nalalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas. Maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly? Na naaresto na siya. Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind. How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Thank you, Yusek. Okay, a refugee is someone who flees or who would flee a country because of persecution. A fugitive is someone who would go out of the country evading the law because that person is already facing a criminal case. But when he left, he wasn't facing any criminal case yet. Correct? So it does not fit the bill. Kung sinasabi mo nga siya ay nanggaling sa Pilipinas, when he left the Philippines, isang kriminal na siya dahil may tinakbuhan niya kanyang kaso. Hindi naman siya tumakbo sa kanyang kaso. Hindi naman siya tumakbo sa kaso niya. A refugee, I'm gonna repeat it, a refugee is somebody who seeks asylum, katulad sa akin. I already applied in United Nations asylum as a refugee because I am scared of my life. My life is being threatened by the government and I am afraid that anything will happen to me if I am going to be touched by our president or his government. So I am now a refugee, an asylum seeker. In essence, I do not have a country right now. Hindi ako Pilipino. I refuse and I renounce being a Filipino. And anyway, dito naman sa magandang lugar na ito, sabi naman ng aming hari, everyone is an Emirati when you are here. So I was advised to seek help from the United Nations, and I did. And at the same time, I have solicitors that is backing me up. So you don't have to worry about me because I have my contingency plans. I also have my battle plans. We also have things that we are also prepared. I do not go to battles empty-handed.
So marami din akong mga tao na tumutulong sa akin. So I am an example of an asylum seeker and a refugee whilst waiting for the application of my asylum. Kailangan talaga yan because they are threatening me. Imagine niyo, they are attacking me online using all the resources. Itong kalbo nga maraming kirida nga pangit nga si Gomez. Of course, I have to protect myself. A fugitive is somebody who already was dealing or who is already fighting or has a legal battle or maybe sentence. May criminal sentence na siya sa Pilipinas tapos o nasa bilibid siya. Nagdalagan sa tumakbo siya to save himself being incarcerated. So yun ang fugitive. When Saldico went out of the country, wala naman siya sang kaso. Kayo ang nagpaalis sa kanya, tama? Thank you, Yusek. Last question on my end. Can we have a reaction lang from Palace considering na mayroong in-affirm ng Commission on Audit yung notice of disallowance? A fugitive must have the intention to evade arrest. Nga kung i-arrestuhin ka na, tatakbo ka, di wala naman sa sang arrest warrant, umalis sa Pilipinas. Yun na nga eh, hindi ako natatakot sa kanila. Guys, I'm not scared at all. There is nothing in the fiber of my being that is scared of them, no. Because I said, if it means my life, then it means my life. If it's going to cost me my life, then that's it. Wala naman sang hero na hindi patay. So kung talaga na may mangyari sa akin pag nalaman nyo na patayin ako, sila nagpapatay sa akin kasi sila lang naman ang may gusto na mawala ako. Correct? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Kung meron kayong komento at suwestyon, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. And goodbye.